sa lahat, nabalot ng tensyon ang operasyon ng Meralco kontra sa mga jumper o iligal na koneksyon ng kuryente sa Maynila. Tila nakipag-tug of war ang isang residente nang kukumpiskahin na ang hawak niyang kable. Lumala pa ang tensyon nang makisali na ang ilang kaanak at kapitbahay ng residente. Hoy, wag kayo makisali! Sa tindi ng tensyon, namagitan na ang mga pulis. Ang buong report sa balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas sa ika-26 na araw ng Abril taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po frontline na balita. Sa pool sa CCTV, lalaking nakitambay lang sa isang bahay sa Maynila, patay matapos barilin ng riding in tandem. Habang sa Quezon City, may-ari ng computer shop pinagbabaril din, patay. Dumara ang truck sa Panobo City, Davao del Norte, wasak matapos hagisan ng granada. Panibagong sunog. Residential area sa Marikina, natupok. License to own and possess firearms ng puganting pastor na si Apollo Kibuloy, kinansela na ng PNP. MMDA nagsagawa ng clearing operation sa mga gagawing alternatibong ruta, oras na isara na ang bahagi ng Kamuning flyover sa Mayo. Batangas Port, mas pinalawak. Pagbubukas ng bagong passenger terminal building, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa Frontline News Abroad, rider dead on the spot matapos bumangga at magulungan pa ng bus sa India. Kuya Will, magbabalik kapatid soon matapos pumirma ng joint venture sa TV5. Tambalang Marco Gallio at Heaven Peralejo, makakasama natin mamaya sa frontline ng balitaan sa showbiz. Delikado dahil posibleng pagmulan ng sunog ang mga kableng iligal na kinokonekta sa kuryente. Kanina, nabisto ng Meralco ang mga nagja-jumper sa Maynila. Pero nakipagmatigasan ng mga residente at nakipag-agawan pa ng kable sa Meralco. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco, exclusive. Tignan natin. Nag-agawa ng kable ang mga residente at ang mga tauhan ng Meralco sa Intramuros, Maynila. Ang mga kableng yan kasi ang ginagamit sa pagja-jumper o yung illegal na koneksyon ng kuryente. Nakatago na, pare. Saka nakatago na. Nakatago na, wala na, di ba? Gago. Mama! Kukumpiskahin dapat ng kontraktor ng Meralco ang kable para di na sila umulit. Pero ayaw itong bitawan ng mga residente. Ang lalaking ito, sinugod pang nagpuputol ng jumper. Umawat naman ang mga pulis nang mauwi sa gulo ang operasyon. Sa init ng tensyon, pati mga kapitbahay nakigulo na rin. Unfair naman yung ginagawa nyo! Ayon sa Meralco, nagkakaroon talaga ng tensyon kapag nagpuputol sila ng jumper. Lalo pa itong dumami ngayong tag-init. Dahil dyan, 24/7 ang operasyon nila para mabilis na matanggal ang mga illegal na koneksyon ng kuryente. Lubang napakadelikado kasi ito yung pwede pagsimulan ng sunog. So, ang ano pa natin, pag nag-overload yung mga ating linya, pwede rin siya maging cause na yung transformer natin ay bumigay at mag-brown out. Yung minsan mainit ulo nila kasi nga kinukuha natin yung alambre nila at maobliga ulit silang bumili ng bago. Hindi lang sa Intramuros nagsagawa ng operasyon kontra jumper. Pati sa Santa Mesa at Tondo, nagputol ang Meralco ng mga illegal na koneksyon. Nadiskubre nilang dumaan sa bubungan ng mga kable at meron pa nga sa Imbornan.
Ito yung kable ng kuryente na iligal na kinakabit sa linya ng Meralco. Bawat kable kaya makapag-supply ng 10 hanggang higit 20 na bahay. Ang ginagawa lang ng mga residente, nag-aambagan sila at makakakuha na sila ng kuryente. Mas madali daw ayon sa kanila at mas mura sa ngayon. Kaya ang ginagawa nila, kahit pa ulit-ulit na tinatanggal itong mga iligal na kable nito, pilit nilang binabalik. Ayon sa mga residente, aabot ng 18,000 piso kung magpapakabit sila ng legal na koneksyon ng kuryente. Gagastos pa sila sa buwan ng bill. Pero ang jumper, 100 hanggang 500 piso lang kailangan nilang pag-ambagan. Yun nga, sana pagbigyan kami ng Meralco kasi syempre yung iba walang kakayanan. Yung sobrang init ngayon, kung may may nag-nebulizer dyan, natigok na. Napipilitan lang kaming magnakaw. Sa totoo lang, matagal na kami nakikiusap na sana naman babaan. Kasi wala naman problemang magligal kami, lalo't ako may maliit. Ang ilan sa kanila, gusto namang mag-apply pero di raw inaaprubahan lalo't kulang sila sa dokumento tulad ng titulo ng lupa. Paliwanag ng Meralco, kailangan makipag-ugnayan sa residente sa mga may-ari ng lupa. Dagdag pa nila, hindi dahilan ang kapos na budget o kakulangan sa titulo para lumabag sa batas. Ang mga legal din kasing nakakabit sa koneksyon ng kuryente ang sumasalo ng gastos dito. Walang excuse. Kung lumabag ka sa batas, mananagot ka and no amount of reasoning will extricate you. Tayo din yan ang nagsusolder ng mga nagnanakaw na yan. Di ba? Kasi instead na gumamit sila ng legal na pamaraan through their electric meters kung saan magre-reflect yung actual usage nila and the consumption is billed every month, ito free of charge. Babala ng Meralco, ang mga mahuhuling nagkakabit ng jumper ay maaaring pagmultahin ng hindi bababa sa 10,000 pesos o pagkakakulong ng hanggang 12 taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Sa pool naman sa CCTV ang pamaril ng riding in tandem sa Maynila. Pinaulanan nila ng bala hanggang mapatay ang biktimang nakikitambay lang sa loob ng isang bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Kita sa kuwang ito ng CCTV ang pagdaan ng riding in tandem na ito sa Priscilla Street sa Santa Cruz, Maynila bandang alas 11 ng umaga kahapon. Pagdating sa isang bahay, bumaba ang dalawang lalaki. Tila may kinausap sila. Ilang saglit pa ay bumunot na ng baril ang rider. Naglabas din ng backride ng baril na nakakubli pa sa brown envelope. Pinagbabaril ng dalawa ang isang tao sa loob ng bahay at dali-dali ring tumakas sakay ng motorsiklo. Ayon sa mga residente, laking gulat na lang nila nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Nasa 8 putok daw ang narinig nila. Alam mo yung kalansing po ng mga bubong na may nagpupupok ng yero, pero putok po pala ng baril. Ilang residente ang nagtulong-tulong para madala sa ospital ang biktima, pero idiniklarang dead on arrival. Ayon sa pulis, 3 tama ng bala sa katawan ang kumitil sa buhay ng biktima. Inaalam pa ng otoridad ang motibo sa krimen. Ayon pa sa pulis, hindi residente sa lugar ang biktima. Mostly nag-standby lang doon pagka iinom o may lalakarin doon. Ang ating biktima is taga Bulacan po. Sa ngayon, nagsasagawa na ng backtracking sa mga kuha ng CCTV sa lugar. May person of interest na rin sila. Patuloy naman ang pagtugi sa dalawang gunman. Nagpabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Isa pang insidente ng pamamaril sa Quezon City naman, patay ang isang lalaking may-ari ng computer shop. Ang gunman, kaswal na naglakad palayo matapos ang krimen. Nasa Frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Napahagulgol na lang ang babaeng ito na makitang inilalabas ang wala ng buhay niyang anak mula sa isang computer shop sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Namatay sa pamamaril ang biktimang si Andy De La Pierre, 36 anyos at siya ring may-ari ng computer shop. Sa kuwang ito ng CCTV, kitang pumasok ang naka-helmet na suspect sa computer shop. Dahan-dahan siyang bumunot ng baril at bahagyang yumuko at pinaputukan si De La Pierre. Matapos ang pamamaril, naglakad palayo ang lalaki na parang walang nangyari. Dead on the spot ang biktima na tinamaan ng bala sa kanang mata at dibdib. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nagkukumpuni ang biktima ng mga computer na mangyari ang krimen. Yung suspect yata dito dumaan sa unang pintuan. Yun nga nung pagpasok, tama-tama siguro baka kumatok doon sa may bintanilya. Nung pagbuka siguro, yung mukha yung nandoon, kaya yun, sakol siya. Palaisipan naman sa pamilya ng biktima ang motibo sa krimen.
Wala naman daw itong nakukwentong kaaway. Tahimik lang din kasi yun eh. Saka yun lang talaga yung lagi namin kasama yun. Wala naman nababanggit. Wala rin daw masamang record sa barangay ang biktima. Kasi yung taon yun, kilala din namin sa, dun sa posting namin. Ano naman siya yung, hindi naman siya magulong tao. Tahimik lang yun. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa krimen at ang pagtugis sa mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nanghuli ang MMDA ng mga pasaway na nagparada ng mga sasakyan sa mga kalyeng itinalaga bilang alternate routes. Yan ay oras na isara ang southbound lane ng Kamuning Flyover sa susunod na linggo para sa 6 na buwang rehabilitasyon. Live mula sa Kamuning, Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, ilan na ang natikitan ng MMDA? Cheryl, mahigit 100 mga sasakyan ang natiketa ng MMDA at 4 naman ang hinatak dito sa bahagi ng Scout area. Di na nakapalag yung mga residente maging yung mga motorista dahil 2 araw bago ang operasyon, binalaan na sila ng mga otoridad. Kanya-kanyang ligpit na mga gamit at mga sasakyan ang mga residenteng ito sa bahagi ng Scout Wason sa Quezon City nang makitang paparating ang mga tauhan ng MMDA na mag-clearing operation ngayong araw. Karamihan sa mga residente, ginawang extension ng bahay ang kalsada. Si Jennifer, wala nang nagawa habang isinasakay sa truck ng MMDA ang kariton niyang puro kwek-kwek. Aabot pa naman daw sa 10,000 piso ang paggawa niya sa kinumpiskang kariton. Sabihan naman kami kayo ng maga, hindi namin nakala na bibigla sila rito. Wala naman magagawa, nasa kanila na. Hinatak naman ang kotseng ito na walang driver at nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang driver namang ito, sinubukan pang isampa sa sidewalk ang sasakyan para mag-park. Pero mas lalo siyang tiniketan. Wala pong parkingan sa loob eh. Kasaglit lang naman sana eh. Kaso na abutan naman na. Problemado naman ang taxi driver na si Mang Roberto. Di pa nga nakaka-boundary, hinuli na siya ng MMDA dahil sa illegal parking. Nandito ako ngayon para kumain lang, hindi para mag-park ng matagal. Ang mangyayari, todo kahit ako nito. Gawa na siyempre, wala naman ako iyaano to, wala akong pang-abono kung hindi maghanap buhay muna ako na maayos. Ang mga karinderyang ito sa gilid ng kalsada, pinaalis din ng MMDA. Kailangan i-clear natin yung mga tindahan sa sidewalks kasi kahit na hindi sila nakakahinder dun sa traffic flow, kapag huminto yung mga kakain sa kanila, mag-i-illegal park na po ito sa kalsada. Di rin nakaligtas sa clearing operation ang hilera ng mga motor at sasakyan na ito sa labas ng isang kumpanya. Higit 100 motorista ang natiketan at meron ding nato ng mga sasakyan. 1,000 piso ang multa sa mga iligal na nakaparada, habang 2,000 pesos naman doon sa mga na-impound. Ayon sa MMDA, 2 araw na nilang paulit-ulit na inaabisuhan ang mga residente at mga motorista na bawal mag-park sa mga alternatibong ruta para sa mga maapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng southbound lane ng Kamuning Flyover. Halos 6 na buwang isasara ang bahagi ng naturang flyover simula sa May 1. Inaasahan naman itong bubuksang muli sa publiko sa October 25. Para yan sa retrofitting o pagsasaayos ng flyover bilang paghahanda sakaling tumama ang isang malakas na lindol o yung tinatawag na The Big One. Papayagan lang dumaan ang mga bus na nakalaan sa EDSA Carousel. Sa inilatag na alternatibong ruta, pwedeng dumaan ang mga apektadong motorista mula EDSA Quezon Avenue southbound, kanan sa Panay Avenue, kaliwa sa Sergeant Esguerra, kaliwa sa Timog Avenue, sa kumanan sa EDSA Service Road. Pwede ring daanan ang Mother Ignacia, kaliwa sa Sergeant Esguerra, diretso sa 11th Jamboree, Pakamuning Road hanggang palabas ng EDSA. Ayon sa MMDA, aaraw-arawin nila ang clearing operation sa mga nabanggit na alternatibong ruta.
Cheryl, para naman doon sa mga nahatak o nakumpiska yung kanilang mga gamit at pangkabuhayan, wala namang multa para sa kanila. Yun nga lang, kukunin nila ang kanilang mga gamit sa opisina ng MMDA. Pasadahan na rin po natin ang daloy ng traffic ngayong Friday. Dito sa bahagi naman ng NEPA Q-Mart southbound lane ay tuloy-tuloy naman yung usad ng mga sasakyan. Wala pong traffic. Nagkakaroon lang tayo ng build-up sa Cubao area hanggang makarating ng Ortigas. Pagkalagpas naman dyan ay light traffic na yung sitwasyon. Habang doon sa northbound lane naman ay ganoon din po. Light traffic yung mararanasan. Nagkakaroon lamang po tayo ng build-up sa Quezon Avenue hanggang makarating na ng North Avenue. Cheryl. Maraming salamat, Jenny Dongon. 10 pamilya ang nasunugan ng bahay sa barangay Malanday, Marikina. Mag-alas 2 na madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog. Nagtakbuhan ng mga residente dahil sa lakas ng apoy. Naapula rin ito makalipas ang 1 oras. 3 ang sugatan habang 7 bahay ang natupok. Pansamantalang nakatira sa covered court ang mga nasunugan. Ayon sa isang residente, posibleng nagsimula ang apoy sa kurtinang dumampi sa kandila. Wala kasing kuryente sa bahay na pinagmulan ng sunog kaya kandila ang kanilang ginagamit. Nagkakahawa na ng sakit ang mga residenteng ilang linggo nang nasa evacuation center matapos masunugan sa Tondo, Maynila. Bukod sa sakit, tinitiis din nila ang init. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Siksikan, maingay at napakainit. Ganyan ang araw-araw na tinitiis ng nasa 600 pamilyang lumikas sa Dalpan Evacuation Center. April 10 pa nananatili rito ang mga nasunugan sa Isla Puting Bato. Sa sobrang init, hindi na umuubrang mga electric fan. Kaya ang ilan, sinasabayan pa yan ng pamaypay. May mga naglalagay din ng basang bimpos sa ulo. Panay naman ang inom ng tubig ng ilan. Habang may ilan namang naghuhubad na ng pang-itaas na damit. Karamihan sa mga dumaraing sa sitwasyon ay mga senior citizen, gaya ni Nanay Catalina. Madalas daw sumakit ang kanyang ulo. Nakakahilo din. Nahihilo din ako minsan. Pag nahilo ako, diretso na ako sa paliguan. Dito sa modular tent na ito, 4 sa pamilya ni Nanay Catalina ang nagsisiksikan. Sobrang init, lalo na tuwing tanghali. Kaya hindi sapat ang isang electric fan. Sa magdamag, 2 yung ginagamit nila para kahit papano maibsan yung init na kanilang nararamdaman. Pero hindi lang matatandang nahihirapan, kundi maging ang mga bata. 2 o 3 beses na raw kada araw kung maligong ilang bata para mapreskuhan. May mga nagkakasakit at nagkakahawaan na rin ng mga bata. Yan yung anak ko, may naubo na rin. Paggabi, hindi sila makatulog kasi ubo ng ubo. Siguro Makati yung lalamunan. Yung CR po, barado na. Tapos madumi, mainit. Yung mga anak ko po nagkakasakit na may mga lagnat, inuubo. Ayon sa mga bakwit, sa ngayon ay nakatutulong naman para sa kanilang mga pagkain, gamot, hygiene kits at vitamins na ibinibigay ng LGU at ilang donors. Pero hiling nila ay makahanap na ng mas permanenteng malilipatan. Habang wala pa yan, magtitiis muna sila sa pahirapang sitwasyon sa evacuation center. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Binawi ng PNP ang lisensya ni Pastor Apollo Kibuloy para magmay-ari ng mga baril. Inaprubahan yan mismo ni PNP Chief Romel Marbil. Ibig sabihin, kailangang isuko ng pastor ang kanyang mga baril sa loob ng 6 na buwan. Pinalagan naman yan ang kampo ni Kibuloy. Giit ng kanyang legal counsel, maaari lang daw bawiin ang lisensya sa pagmamay-ari ng baril kung convicted o nahatulan na ang pastor. Sa kabila niyan, sa ilalim ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, nakasaad sa Section 4 na para mabigyan ng lisensya para sa baril, dapat hindi convicted o walang nakabinbing kasong kriminal ang gun owner. Wanted si Kibuloy sa mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Ibalik na ang work from home. Yan ang panawagan ng isang mambabatas bilang pangontra sa matinding init ng panahon. Pero giit ng grupo ng mga employer, hindi lahat ng trabaho ay pwedeng i-work from home. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Araw-araw pumapasok sa trabaho si Louie bilang clerk sa Comelec sa Maynila. Bukod sa kapansanan dahil sa polio, pahirap sa kanya ang hindi birong init kapag bumabiyahe.
Masakit yung init. Parang kinukurot na ako ng araw. Pagkarating ko ng opisina, wasted na yung katawan mo. Pagod na pagod ka na. Dahil sa sobrang init na. Ganito rin ang kalbaryo ng office worker na si Jomar. Mula sa biyahe hanggang opisina, hirap siyang mag-focus dahil sa init. May aircon naman sila sa opisina pero minsan hindi na rin daw kinakaya ng aircon ng init ng panahon. Doon palang pawis-pawis ka na, tapos pag sakay mo ng LRT, siksikan din, nag-start ka ng work, ganun, mainit na agad, parang nag-iinit yung mind mo. Ang gantong mga kalbaryo, malamang sa malamang, relate na relate lahat ngayon. Kaya si Camarines Sur 2nd District Congressman El Rey Villafuerte umapila sa gobyerno at private sector na ibalik ulit ang work from home setup para maprotektahan daw ang mga manggagawa laban sa matinding init na mas pinalala ngayon ng El Nino. Kabilang daw sa high-risk employees na dapat payagang mag-work from home ang mga senior citizen. Kung tutuusin, meron namang batas na pumapayag magpa-work from home. Sa ilalim ng Telecommuting Act of 2018, pinapayagan talaga ang mga employer sa private sector na magpatupad ng work from home arrangement. Pati ang Civil Service Commission, may sariling memo kung saan pinayagan ng mga government agency kasama ang mga LGU na magpatupad ng flexible setup. Pero ang tanong, pabor naman kaya rito ang mga employer? Para sa Employers Confederation of the Philippines, dapat isaalang-alang muna ang uri ng trabaho ng kada empleyado sa bawat kumpanya. Hindi lahat ng trabaho po pwede mag-work from home. Alam mo naman, construction, mga manufacturing, at mostly, ang apektado na lang work from home yung mga office workers. Karamihan pa naman sa office workers, air condition na pinagtatrabawan. May mga limitasyon din daw kasi ang work from home setup. Ayon sa ECOP, dapat hayaan na raw dumiskarte ang mga kumpanya kung anong setup ang swak sa kanila. Sinagundahan naman yan ng Department of Labor and Employment. Mahirap daw kasi kung imamandato ang work from home setup. Mahirap i-supervise, mahirap i-monitor, sinapakasama na internet natin. Nagdadawag pa palagi, may mga brownout pa. So, umpisa dito sa work for some of the companies. Ang mahalaga, sabi ng Dole, masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawa sa loob man o sa labas ng opisina ngayong mainit ang panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng bagong passenger terminal building sa Batangas Port. Ito na ang sinasabing pinakamalaki at modernong inter-island maritime hub sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricela Lili. Paulit-ulit na lang na eksena sa mga pantalan ang hindi magkamayaw ng mga pasahero tuwing long weekend at holiday. At isa sa mga pinaka-busy tuwing peak season ang Batangas Port. Kaya inaasahang magiging malaking tulong ang pagpapalawak ng passenger terminal building na ito. Mula sa 2,500 na pasahero kada araw, kaya na nitong mag-accommodate ng 8,000 pasahero. Kung peak season, pwede pa raw itong umabot sa 22,000. Sa inauguration ng terminal nitong Biyernes, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na malaking tulong ito para sa ekonomiya. Ang pantalan kasing ito ang nagkukonekta sa mainland Luzon at Mimaropa, pati na ang ilang lugar sa timog, kabilang dyan ang Iloilo, Negros, Cebu at Mindanao. Maximizing the port of Batangas helps in decongesting our Manila ports, causing the dispersal of economic activities to places more than capable of housing entrepreneurial and industrial boom. Bukod sa pagpapalawak ng terminal, nagdagdag na rin ang pasilidad. Kabilang na ang water refilling station na kailangan ngayong tag-init. Meron na rin prayer room, nursing room, all-gender toilet at charging stations. Naglagay din ng karagdagang food stalls. Air-conditioned na rin ang terminal. Kasi noon mainit, as in, tsaka nanghirap, pila-pila pa. Tapos ngayon magandang accommodation nila ngayon. Mas pinaigting din ang seguridad sa terminal dahil nagdagdag ng baggage x-ray machine, walk-through metal detectors at mga CCTV. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kakayanan sa medical response tactics and capability training ang sabay-sabay na hinasa ng Pilipinas, Amerika at France sa pagpapatuloy ng Balikatan 2024 na idinaraos ngayon sa laot patungong West Philippine Sea. Nagsanay din sila kung paano hahatiran ng supply ang barko ng isa't isa kapag nasa gitna ng bakbakan sa dagat. Nasa frontline ng balitang niya, si Rainiel Pawid.
Dalawang barko ng Pilipinas at tig-isang barko ng Amerika at France ang magkakasamang naglalayag ngayon papuntang West Philippine Sea. Habang nasa laot, sinubok ng tatlong bansa ang kanilang kakayahan sa medical at replenishment drills. Ngayong araw nga ay sisimulan na ang cross-deck landing activity dito sa northeast ng Palawan para sa Balikatan 2024. Itong Philippine Navy chopper sa aking likuran ay unang maglaland doon sa nasa likod na ship natin ng French Navy. Susundan yan doon sa US Navy at babalik doon sa isa pang barko ng Pilipinas. Mula sa BRP Ramon Alcaraz, pinractice ng helicopter ng Philippine Navy ang tamang paglanding sa helideck ng BRP Davao del Sur. Nagpasiklab din ang mga taga-French Navy. Ang eksena, kunwari may ibababa at may re-retrieve na pasyente galing sa barko ang kanilang chopper. They simulated actually a medical evacuation and vertical replenishment. So they lowered a person and then they retrieved it. Bukod sa medical evacuation, sinanay rin ng tatlong bansa ang RAS drill o replenishment at sea activity. It's about replenishment of either fuel, transfer of personnel, or transfer of foods or supplies that the ship needs. Importante ang ganitong training dahil magagamit ito kapag kinailangang maghatid ng supply sa mga barko sa laot habang nasa bakbakan. Bukas, inaasahang lalabas sa territorial waters ng Pilipinas ang 4 na barko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gagawin yan sa balikatan exercises. Sabay-sabay silang maglalayag sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung saan agresibo ang mga barko ng China. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, Buhisan Dam sa Cebu halos tuyo na dahil sa El Nino. Budol alert, beauty queen bumili ng milyon-milyong pisong halaga ng alahas na peke pala. At pondo para matulungan ng solo parents sa ilalim ng Expanded Solo Parents Act, hindi pa raw natatanggap ng ilang LGU. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Gustong paimbestigahan sa Kamara ng isang mambabatas ang hindi pa rin ibibigay na benepisyo sa ilalim ng Expanded Solo Parents Act. Ayon kay House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera, 2022 pa na isa batas. Pero mula 2023 ay hindi man lang naibigay ng mga LGU ang 1,000 pesos na ayuda na matatanggap dapat ng mga solo parent na kumikita ng minimum wage. Tanging Maynila at Quezon City pa lang daw ang nagko-comply o nakakasunod sa batas, habang ang ibang LGU naman aminadong kulang sila sa pondo. Pero gate ni Herrera, hindi ito sapat na palusot, lalo't may Gender and Development o GAD fund sila na pwedeng pagkunan ng pera. At kaugnay ng balitang yan, nagre-reklamo na nga ang ilang solo parents sa Pasig matapos hindi makatanggap ng allowance at iba pang benefits. Ang ibang LGU hindi pa raw natatanggap ang pondo para matulungan ng solo parents sa kanilang lugar. Narito ang report. Hindi maikakaila ang hirap na dinaranas ng mga solo parent para itaguyod ang kanilang mga anak. Isa sa kanila si Jenicel sa halos 17 milyong solo parents sa Pilipinas. Mag-isa niyang iginagapang ang pang-araw-araw ng 4 niyang anak sa pamamagitan ng pagtitinda. Sa hirap ng buhay, aminado siyang hindi niya naibibigay ang lahat ng pangangailangan nila. Kinailangan din huminto ng panganay mo munang anak? Sa ngayon po, hindi na po siya nakapag-college. Pinakamalaking challenge kasi pa-college na po yung mga anak ko eh. So talagang ang hirap kasi habang lumalaki sila, mas lumalaki po yung gastusin sa araw-araw, sa baon nila, especially pag nag-college sila, sa tuition fee po nila.
Hindi sana ganun kabigat ang pasanin ni Jenicel bilang solo parent kung nakakatanggap siya ng benepisyo mula sa Expanded Solo Parent Welfare Act. Sa nasabing batas, entitled ang mga solo parent na makatanggap ng 1,000 pesos na monthly subsidy mula sa gobyerno simula pa noong Nobyembre ng taong 2022. Pero mula 2023, hindi nabiyayaan si Jenicel ng pondo ng Pasig City Local Government. Ano ang apela mo sa LGU, Pasig LGU? Malaking tulong po para sa aming solo parent yun. Hindi naman po kasi yun napupulot eh. Parang hindi naman po sana. Pero syempre kami po, we're looking forward dun sa right po na pwedeng makuha po talaga na para po talaga sa amin. Na sana po, as soon as possible is may implement na po yung expanded solo parent ako na yun. Paniniguro naman ng lokal na pamahalaan ng Pasig, sinisimulan na nila ang pag-aasikaso sa mga benepisyo at target nila itong maipamahagi sa susunod na buwan. Though ang Pasig ay meron ng ordinansa to really implement the Expanded Solo Parent Welfare Act, kailangan pa naming i-validate ang mga solo parents who will be really the beneficiaries of the 1,000 grant per month. Kasi in the law, the provision of the law, hindi ibig sabihin na ang lahat ng solo parents ay makatanggap ng subsidy. Ayon sa batas, yung indigent solo parents lang. Aminado ang DILG, marami pa ring LGU na walang pondo para matulungan ang mga solo parent. Maraming LGUs ang may challenge in terms of financial resources. Kaya gustuhin man nila magbigay ng assistance, ay nahihirapan sila dahil marami rin silang mga priorities sa kanilang mga local government units. Sa panig ng DILG, nakasad kasi sa batas yan eh. So kinakailangan yung ating LGUs ay tumalima o sumunod sa batas. Gawan nila ng paraan nang sa ganun ay makapag-comply sila doon sa sinasabi ng batas. Umaasa pa rin si Jenicel na balang araw makakatanggap din siya ng tulong at suporta galing sa gobyerno. Yun naman kasi talaga ang nasa batas. Pero sa ngayon, hanggat walang aksyon mula sa kinauukulan, mananatiling nagdurusa sa laylayan ang mga solo parent na katulad niya. Posibleng bumaba ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, nakikita ang 20 hanggang 45 centavos na rollback sa kada litro ng gasolina, 40 hanggang 60 centavos naman sa diesel at 70 hanggang 90 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang oil price rollback ay bunsod ng pagbaba ng tensyon ng Iran at Israel. Nakakaapekto rin daw ang tumataas sa inventaryo ng krudo sa Amerika. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga may init na showbiz balita ngayong Biyernes. Mula sa manga hanggang sa anime, narito na ang live-action film version ng much-loved action story ng City Hunter. Ang produksyon niya nasilip pa ng News 5. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Mula sa uber secret at bonggang filming location sa Tokyo, Japan noong 2021 hanggang sa public sighting kasamang Japanese superstar na si Ryohei Suzuki sa Hong Kong nito lamang Marso. Hi, Ryohei! Hi, good. How are you? At sa launching ng much-awaited movie na ito. I can do it! End-to-end at nasa frontline ng News 5 sa much-loved Japanese classic na City Hunter na ngayon ay live adaptation na sa Netflix. Ito ang kauna-unahang pelikula na pinayagan ng Japanese government na mag-shoot sa historically preserved yet touristy area na Shinjuku, Kabukicho. Chika sa atin ni Ryohei Suzuki na siyang gaganap na bidang si Detective Ryo Seiba. Riot daw ang set. It is tough everywhere, but especially in a big city like Shinjuku, it's really hard to get a permission. But this time it was different. Things were different because people were so cooperative. They were like, oh, you're doing City Hunter, and then you definitely use real Shinjuku as a location. So they understand how important it is to shoot in Shinjuku.
1980s to early 90s sumikat ang City Hunter from a manga turned anime. Chika ni Ryohei, nirespeto pa rin nila ang original story, pero may mga updates silang ginawa in terms of the society today. This time we try to make it more contemporary. So we made some changes on the story, but we try to not change what is important about the story, the basic philosophy of the City Hunter and the universal appeal of the stories. Isa rin sa dapat abangan ay ang mga makapigil hiningang action scenes at sharp shooting skills ng Japanese heartthrob. Pero alam nyo ba, dahil bawal ang firearms sa Japan, last year nasa Pilipinas si Ryohei para mag-aral ng gun handling. And I had 4 days in the Philippines and I learned so many things about firearms. Because this is a Netflix movie. So it goes globally, and I'm sure many audience must be really used to handling guns. Mapapanood ang City Hunter sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, trending online ang final pasilip sa much-awaited MQuest Ventures, Sari-Sari Network at Viva Films collab project na Men Are From QC, Women Are From Alabang. Ix, buti na abutan pa kita. Pauwi ka na ba? Sabay ako. Hindi ka naman nagpabiyahe eh. Papunta kang QC, ako pa Alabang ako. Hindi ko pa rin alam kung anong gusto kong gawin. Punong-puno ng feels ang trailer mula sa kilig, drama at kahit na nga extra kulit. Isang araw matapos i-upload online, pumalo na sa mahigit 1 milyon ang views ng trailer across all platforms. Kasunod po niyan, pumasok agad ang hashtag Marven sa mga trending topics sa X. Showing na ang pelikulang yan ni Heaven Peralejo at Marco Gario simula sa May 1. And speaking of Marven, itotodo na po natin ang showbiz balitaan ngayong Biyernes. Bago ang kanyang pagpapakilig sa kanilang upcoming movie, sasamahan muna tayo ngayong gabi ng isa sa mga pinakasinusubaybayang leading lady ngayon. Heaven Peralejo, welcome sa Frontline Pilipinas! Salamat, Kalad Karen! Eto pa nga, kahit ang OPM rock band na Sponge Cola, na-hook na rin sa Queen of Tears Fever. Kantang yan ng Sponge Cola na 3 buwan hango pala sa kwento ng mga karakter sa hit Korean series ngayong Queen of Tears. Nauna nang sinabi yan ng frontman ng banda na si Yael Yuzon sa isang pahayag. Sabi pa ni Yael, nakatulong sa pagbuo ng kanta ang mga dinanas mga karakter ng drama. Sa ngayon, nangunguna pa rin ang ratings ng Queen of Tears sa mga series sa Korea. Ito pa nga, nagbubunyi ngayon ang mga ARMY. Dahil sa BTS leader RM, inanunsyo na ang paglalabas ng bagong album next month. Sa post online ng kanilang music label na Big Hit, nakaschedule na ang release ng Right Place, Wrong Person ni RM sa May 24. Meron niyang inaasahang 11 bagong kanta. Ang ilan pa tungkol daw sa iba't ibang emosyon nararanasan ng tao. Ito ang kanyang second solo album. Sa ngayon, nasa military service pa rin si RM kasama ang iba pang Bangtan Boys. Yan lang muna for now dahil mamaya si Tino Guerra, Marco Gallo naman ang maghahatid ng iba pang showbiz update ngayong araw. Kaya tutok lang mga kapatid. Susunod, Senator Bato de la Rosa at dating Senador Antonio Trillanes nagsagutan dahil sa investigasyon ng ICC. Swimming pool na puro yelo, patok sa mga gustong mapreskuhan. At Willie Revillame magbabalik na sa TV5 matapos pumirma sa isang joint venture. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Pumalag si Senator at dating PNP Chief Ronald De La Rosa sa pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na kinausap na umano ng International Criminal Court ang 50 aktibo at retiradong pulis. Kaugnayan ng investigasyon ng korte sa madugong gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayon kay De La Rosa na siyang unang nagpatupad ng drug war, wala namang kumausap sa kanya mula ICC. Giit din niya, taliwas sa direktiba ng gobyerno ang makipag-ugnayan sa ICC. Para kasi sa pamahalaan, wala itong jurisdiksyon sa Pilipinas. Sagot naman ni Trillanes, hindi nilapitan ng ICC si De La Rosa dahil main suspect siya umano sa kaso. Walang supply ng tubig ang karamihan ng mga barangay sa Cebu City. Natuyo kasi ang Buhisan Dam dahil sa matinding epekto ng El Nino. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sa unang tingin, aakalain mong natuyong sakahan ito sa Cebu. Pero ang bitak-bitak na lupang yan, ang Buhisan Dam pala. Hindi natuloy ito makapag-supply ng tubig dahil sa matinding init. Kung dati punong-puno ng tubig ang Buhisan Dam, ngayon halos matuyo na ito. Bitak-bitak na rin ang lupa dahil sa epekto ng El Nino. Kung noong Pebrero 2 meters below maximum level pa ang tubig sa Buhisan, ngayon 9 meters below maximum level na ito. Ibig sabihin, hindi na makapag-operate ang dam at makakapag-supply ng tubig. Kaya pati ang mga isda namatay na rin. Ang Buhisan Dam ang isa sa pinagkukunan ng tubig sa Metro Cebu. 6,000 cubic meters ang normal na pinoproduce na tubig ng Buhisan. Kaya ngayon pahirapan talaga ang supply ng tubig sa Cebu City. Halos 2 buwan na raw na walang tumatagas na tubig sa kanilang gripo. Ang barangay San Nicolas proper umaasa na lang sa rasyon ng tubig. Pinupuno nila ang mga tangke ng tubig ng abutan ng News 5. Ihahatid nila ito sa mga residente na walang supply ng tubig. Ang kapitan nila pinamigay rin ng libre ang tubig mula sa balon. Ang ginawa namin dito is nagbigay kami ng water every use. So tatawag yung mga konstituente natin na wala na kaming tubig dito. So padala namin. Pati ang mga residente sa Barangay Calamba nakahanda ang container para sa rasyon ng tubig. Napakalaking problema dito sa aming sityo kasi matagal na kaming walang tubig, almost mga 1 month plus. Sobra hirap kasi may mga bata pa kami. Grabing gamit ng tubig sa amin dito. Mabuti pa walang kuryente sa tubig. Posible raw lalo pang lumala ang krisis sa tubig sa mga susunod na buwan. Sinisikap na ngayon ng MCWD na maghanap ng ibang supplier ng tubig. Tinitingnan na rin nila ang desalination o ang proseso ng pag-alis ng asin sa tubig dagat para magkaroon ng tubig na magagamit ng tao. Balak yang simulan sa susunod na buwan. Sa mountain barangays naman, nagpadala ang MCWD ng mobile siphon tank na mag-filter sa tubig ilog para pwede itong mainom. Nakikiusap din ang MCWD sa mga residente na magtipid ng tubig hanggat maaari dahil sa epekto ng El Nino. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Umakyat na sa higit 4.39 billion pesos ang pinsalang idinulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa bansa. Sa datos ng Department of Agriculture, pinakamalaki ang halaga ng pinsala sa palay na umabot sa higit 2 bilyong piso. Sinundan niya ng high-value crops gaya ng gulay, prutas at kape. Malaki rin ang nasira sa mais na tinatayang nasa higit 700 million pesos. Umabot naman sa mahigit 80,000 magsasaka at mga mangingisda na ang apektado ng El Nino. Patuloy naman ang pagbibigay ng tulong ng DA para tugunan ang krisis. Kabilang ang pagpapalawak ng mga irigasyon o patubig sa mga taniman at financial assistance sa mga apektado. Kanya-kanya ng diskarte para mapreskuhan ngayong tag-init. Merong mabibiling extra large na halo-halo at meron ding swimming pool na puro yelo. Naritong report. Tila pugon sa init. Kahit anong ligo, naglalagkit pa rin. Ang sigaw ng mga Pinoy, ang init! Hindi na po ako lumalabas ng bahay namin. Nagkukulong na lang po ako sa aircon. Twice a week, nandito kami. Sobrang init. 2 beses ako maligo para lang maibsan yung init. Iba't ibang gimmick na nga ang ginagawa ng mga Pinoy to beat the heat. Tulad dito sa Marilao, Bulacan,
Patok ang ice pool kung saan bloke-blokeng yelo ang ibinabagsak sa wave pool. Nag-umpisa sa tube ice, ma'am, hanggang sa binloke niya po. 30 bloke ng yelo ang inilalagay sa pool ng Hidden Sanctuary tuwing alas 2 ng hapon at alas 10 ng gabi. Sa halagang 150 pesos, masusulit mo na ang mala-Antarcticang tubig sa resort na ito. Ang iba, ginawa pang salbabida ang mga malalaking tipak ng yelo. Ay, sobrang saya! Mag-enjoy kayo sa yelo at saka sa wave! Nabitin ba kayo sa lamig? Pues, dito naman sa Silang Cavite, extra big surprise ang trending na summer pampalamig. Ito ang Halo-Halo in a Tub Pro Max. Halos lahat ng Pinoy gusto ng halo-halo. Parang madalas bitin tayo sa isa, kaya nag-isip ako ng gantong idea na good for sharing po. Sa halagang 180 pesos, may isang tub ng halo-halo ka ng may 15 sangkap. Aba, sulit na rin pala. May mga dumarayo pa nga sa Silang Cavite para ma-experience ang cool na pampalamig. So from Dasma, nagbiyahe kami papunta dito para makabili ng halo-halo. So far, bumili kami ng dalawang 1 liter. From Imus pa po kami. Itong sadya namin yung halo-halo mismo. Pero pasado naman kaya ang lasa? Ang lasa niya po, okay naman po, masarap naman po siya. And worth it yung bayad niya sa 180. Bukod sa malaki, approved din ng lasa. Kaya daan-daang tub ang nabibenta nila Marwin sa isang araw. Sa isang araw po, hindi po kami nababa ng mga 150 tubs po. Yung pinakamaraming namin nabenta ay 800 tubs po sa isang araw. Cool, di ba? Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, isa sa pinakasikat na isda sa bansa ang bangus. O bago ang lahat linawin po muna natin, hindi po official na pabansang isda ang bangus. Wala pong batas o kahit na anong deklarasyon na kumikilala sa bansag na yan sa bangus. Sa totoo lang, ang isdang ito ay matatagpuan sa maraming bansa na ang dagat hindi po masyadong malamig ang tubig. Pero sabi sa ilang tala, tayo naman ang nagpasimula ng aquaculture o yung pagpa-farm ng mga ito around 1,800 years ago pa. Tapos, naituro na lang sa mga kalapit nating bansa sa Asia. In fairness, Pinoy Pride. Dito po sa atin, ipinagdiriwang taon-taon ang Bangus Festival sa Dagupan. Sinimulan niyan taong 2002 para ibida hindi lang po dito sa bansa kundi pati na rin sa buong mundo ang mayamang industriya ng pagbabangus sa Dagupan. Noon niyang 2003, nakuha ng Dagupan ang Guinness World's Longest Barbecue Record para sa kanilang kalutan eddalan o ihawan sa daan. Mahigit 10,000 piraso ng bangus ang inihaw sa isang ihawan na umabot sa mahigit 1,000 metro. Abay, napakahaba. Hindi man po opisyal na pambansang isda ng Pilipinas ang bangus, hindi naman maikakaila na naging simbolo na rin ng ating kultura ang pag-aalaga at pagkain sa masustansya at masarap na isdang ito. Patunay po ito sa kung papaano tayong mga Pilipino likas ang pagpapahalaga sa palagi nating paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, nag-trending na senior citizen beauty queen nabudol ng peking alahas. Rider dead on the spot matapos mabangga at magulungan ng bus sa India. At Willie Revillame nagbabalik sa kapatid. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Nabudol ang isang OFW sa investment na sagingan. Daan-daang libong piso ang pinuhunan pero walang nagbunga. Ang isang beauty queen naman bumili ng milyong-milyong pisong halaga ng alahas pero peke pala. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Binentahan ng gold bars, giant pearls at lupa sa Palawan. Pero ang lahat ng yan, peke pala. Ganyan na biktima ng pambubudol ang nagtrending noon na senior citizen na kandidata ng Miss Universe Philippines Quezon City na si Joyce Cubales. Kwento ni Joyce, may nakilala siyang movie producer na nagngangalang Pablita o mas kilala bilang si Baby Go.
Siya raw ang nasa likod ng pambubudol umano sa kanya. Ma'am, malaki na yung nakuha niya sa inyo? Ay, sobrang laki na. Oo. Galit na yung mga family ko. Sa akin sabi, ano ba ate? Niluloko ka talaga ng babaeng yan eh. Scammer yan eh, ganyan-ganyan. Sabi ko, huwag kayo magbibintang. Sabi ko, pinagtatanggol ko pa nga siya. Investments sa sagingan na uwi raw sa kangkungan. Ang sima na si Alkid nabudol sa investment offer kung saan pwede silang kumita sa matagumpay umanong banana export business. Ang kaso, ang puhunan niyang 100,000 piso sa negosyo, hindi raw nagbunga. Ang sabi niya sa amin ay nabulok daw pang shipment. Kaya ayun, yung ininvest namin po ay nalugi na kami. Na yung ininvest ko na sana parang para sa family ko, nawala na rin po. Abangan ang kabuuan ng mga kwentong yan sa Budol Alert. Ngayong linggo, 4:30 ng hapon bago mag-Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Na-hit and run ng bus ang isang rider sa India. Kung paano bumangga, pumailalim at nagulungan ng bus ang nasawing biktima, nasa pool sa CCTV. Narito ang Frontline News Abroad. Sa intersection na ito sa Ahmedabad, India, makikitang tumawid ang tatlong rider. Nang biglang bumangga sa pampasaherong bus ang nasa unahang rider. Masyadong brutal ang pagkakasagasa sa biktima kaya hindi na namin ito ipakikita. Pero ang higit pang masaklap pagkatapos magulungan ng rider, nagdire-diretso lang ang bus na parang walang nangyari. Ang mga motorista, dinaanan lang ang biktima. Maya-maya isang lalaki ang lumapit sa nakabulagtang rider. Dito na rin nagpuntahan ang iba pang nakiosyoso sa aksidente. Base sa report ng local media, dead on the spot ang 52 anyos na rider. Wala rin siyang suot na helmet. Natuntun naman na ang bus driver. Tinanggal na siya sa serbisyo at kasalukuyang nakakulong. Pinagmulta rin ang bus operator. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. What's up mga kapatid? Nalusutan ng Philadelphia 76ers ang New York Knicks sa Game 3 ng first round ng NBA Playoffs, 125-114. Dikitan sa first half ang laban pero bumulusok ang Sixers sa third quarter para kunin ang kontrol ng laro. Pinangunahan sila ni Joel Embiid na nagtala ng 50 points, 8 rebounds and 4 assists. Nag-ambag naman si Most Improved Player Tyrese Maxey ng 25 points and 7 assists. 2-1 na ngayon ang series habang mananatili sa Philadelphia ang parehong kupunan para sa next game. Sa West naman, dinomina na naman ng Denver Nuggets ang Los Angeles Lakers at 1 win away na sila para i-eliminate na ang Purple and Gold. Nag-step up si Aaron Gordon at bumomba ng 29 points and 15 rebounds habang steady as always si Nikola Jokic na may 24 points, 15 rebounds and 9 assists. Hindi naging sapat ng 33 points and 15 rebounds si Anthony Davis, pati ang 26 points ni LeBron at kakailanganin nila manalo ng 4 na sunod para manatiling buhay sa playoffs. At kahit laglag na ang Golden State Warriors, inaward ang NBA Clutch of the Year kay 4-time champion Stephen Curry. Nirecognize ang galing ni Curry sa clutch moments ng laro kung saan siya ang pinaka-efficient kapag dikit ng laro with 5 minutes left to play. 189 total points ang pinuntos ni Steph sa mga ganitong sitwasyon on almost 50% shooting at 45.7% from 3. Okay ang alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod, pagnanay sa Davao del Norte, hinagisa ng granada sa loob ng sinasakyang truck. At Willie Revillame nagbabalik na sa Kapatid Network. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Hinagisa ng granada mag-inang sakay ng truck sa Panabo City, Davao del Norte, patay ang nanay habang sugatan ang kanyang anak. Nasa frontline ng balitang iyan si Elaine Fulencio. Pahirapan ang pag-rescue sa lalaking ito na naipit sa minamaneho niyang elf truck sa barangay JP Laurel, Panabo City, Davao del Norte. Nayupi ang harap ng truck matapos itong hagisan ng hinihinalang granada ng mga di pa nakikilalang salarin. Nangyari ang insidente pasado 6:00 ng gabi noong Miyerkules.
Tumagal ng kalahating oras bago na ialis ang driver ng truck na si Yoshihito Abapo. Nadala na siya sa ospital at nagpapagaling na. Isinugod din sa paggamutan ng kanyang inang si Loretta na kasama niya rin doon. Pero sa kasamaang palad ay namatay siya habang ginagamot. Base sa investigasyon, pauwi na ang mag-ina mula sa pamimili ng produkto sa kanilang negosyo nang mangyari ang insidente. 2 lalaking sakay ng isang motorsiklo umano ang naghagis ng pampasabog. Sa ngayon ay personal na alitan ng tinitignang anggulo ng mga otoridad. May 2 persons of interest na rin daw sa krimen. Na meron naman silang nag-gather ng mga CCTV sa area, pero tinitingnan pa rin nila at ine-extract para kung baka ma-identify natin yung mga suspects. Iginiit naman ng mga pulis na hindi maituturing na banta ng terorismo ang insidente at isa lamang daw itong isolated case. Gayunman, pinaigting pa rin nila ang seguridad at naglatag sila ng mga checkpoints sa lungsod kasunod ng insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nagkasunog sa isang pier kahapon sa California sa Amerika. Maitim at makapal na usok ang bumalot sa isang structure na nakatayo sa tabing dagat. Gumamit na ng helicopter ang rescuers para maapula ang apoy. Isinara rin muna ang mga kalapit na structure sa takot na mas lalong kumalat ang apoy. Halos 2 oras ang tinagal niyan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. 15 rebelde naman ang nasawi matapos ang engkwentro nila sa militar sa Colombia. Base sa ulat, unang sumalakay ang militar sa kuta ng mga rebelde. Ayon sa mga otoridad, yan ang grupong nasa likod ng mga drug operations sa bansa. Tumanggi rin sa peace talks ang mga rebelde. Mga kapatid, nagsalita na ang mga manlalaro ng Mobile Legends Developmental League tungkol sa mga report at usap-usapan ng game fixing sa esports scene. Ayon sa MDL Philippines, under investigation na daw ang buong MLBB circle at inaalam nila kung meron talagang mga nangyayaring behind the scenes. Professionalism ang importante at hindi sila papayag na makompromise ang integridad ng tournament para sa mga ganitong gawain. Lumitaw ang issue pagkatapos mag-post sa social media ni Coach Ducky ng AP Brent tungkol sa issue. Kita sa kanyang post ang message galing kay Jigen Paul na nag-offer ng 100,000 pesos sa isang player para i-fix ang 3 laro. Dating coach para sa UST Teletigers, ang official esports team ng UST, si Coach Jigen Paul, masangkay na nag-deactivate na ng page. Umaksyon naman agad ang TGR o ang Teletigers Esports Club at tinanggal agad si Masangkay at permanently banned na siya sa mga future activities at events. Ayon sa kanilang statement, the organization, its management, the MLBB managerial staff, and players were completely unaware of the external actions of Jigen Paul. Sa PVL naman, hindi makakalaro si Mylene Paat sa unang game ng Share Tigo crossover sa parating na semis. Susubok muna si Paat sa 2024 Korean V-League Women's Asian Quota Draft kasama ang 35 pang manlalaro including Tots Carlos ng Creamline at si MJ Phillips ng Petrogas. Magaganap ang overseas event from April 29 to May 1 at sa April 30 ang first game ng round-robin semis. Nagbigay naman ng assurance si Coach Kung Fu Reyes na lalaban ng team at mag-step up ang mga manlalaro sa absence ni Paat. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, Kuya Will magbabalik sa Kapatid Network matapos pumirma ng joint venture sa TV5. At pagiging malikhain at makulit ng ilan nating kapatid, tampok sa ating kwento sang minuto. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Higit 29 na milyong pisong halaga ng pinatuyong marijuana ang nadiskubre ng Bureau of Customs sa isang kargamentong galing Thailand. Arestado naman sa operasyon ng NBI ang isang high-value target sa Baguio. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Na-corner ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation Cordillera ang 39 na taong gulang na si Anthony Rapanut sa kinasambay bus sa Barangay Burnham, Legarda, Baguio City kagabi. Sa ikinasambay bust, 50 gramo ng hinihinalang sabu ang inalok ng sospek sa mga tauhan ng NBI. Bukod pa yan sa dagdag na 15 gramo ng sabu na nakuha ng kapkapan si Rapanut.
Sa kabuuan, pumalo sa 442,000 pesos ang halaga ng nakumpiskang droga. Nakuha rin ng isang caliber 45 na baril at mga bala. Noong nakarang taon pa raw binabantayan ng NBI si Rapanut na isang high-value individual. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2022 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa La Trinidad, Benguet, timbog sina Juniver Balantan at pamangkin niyang si Rufino Sagada matapos magbenta ng marijuana sa PDEA agents. Higit 48,000 pisong halaga ng marijuana ang nakumpiska sa magtiyuhin. Sa Sitio Bato sa La Trinidad pa rin, nadiskubre ng PDEA at PNP ang humigit kumulang 30 kilo ng pinatuyong dahon at tangkay ng marijuana. Nagkakahalaga ang mga ito ng higit 3.6 million pesos. Hindi pa nahuli ang cultivator. Agad sinunog ang mga pinatuyong marijuana. Higit 29 na milyong pisong halaga ng pinatuyong marijuana naman ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Ayon sa BOC, galing Thailand ang shipment at nakadeklara itong household items at mga parte ng motor. Pero ininspeksyon daw ang mga ito matapos makatanggap ang mga otoridad ng derogatory information. Posibleng maharap ang mga consignee, sender at recipient ng shipment sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, magbabalik kapatid ang ating pambansang kuya, Willie Revillame. Kasama ang ilang boss ng TV5, pumirma na siya para sa isang joint venture. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Mr. Willie Revillame, M-Quest Ventures through Media Quest. Eto na talaga! Nagbabalik kapatid na ang ating pambansang kuya, Kuya Willie Revillame. Sani puwersa na kasi ang kanyang production outfit at Media Quest. Sa contract signing kanina, present ang mga big boss ng Kapatid Network gaya ni na TV5 President Guido Zaballero at Media Quest President Jane Basas. We're honored by the presence of Kuya Will here. I'm very excited and I'm very, very happy for this partnership with, the one and only Mr. Willie Revillame. Full circle to for him at for us. Si Kuya Will naman, thankful at excited na rin sa kanyang full circle moment sa TV5. Alam ko naman na meron din pa, may doubt pa rin. Ito, nagbabalik ako at no bitterness, no hatred in my heart. Sa pagdating ko dito, hindi ho para sa akin. Para sa mga kababayan nating naghahanap ng saya, ligaya at pag-asa. At magiging party po kanyan dito po sa TV5. Again, hindi kami ang bida dito. Kayo, lalo-lalo nangangailangan ng saya sa buhay. Ang isa pa niyang promise, tutulong din daw siya sa pagpapalakas pa ng Kapatid Network. Sobrang excited ang Kapatid Network na babalik ka sa humble home namin. And grateful din kami in advance and with your kind words that you will help grow our network and bring TV5 to even greater heights. Sa ngayon, diretso brainstorm na ang Media Quest at ang kanyang team para sa isang bonggang game show. Kaya naman tuloy-tuloy ang pamimigay ng jacket at papremyo sa ating mga kapatid. Abangan niyo ho, kumpleto na ang buhay ng bawat Pilipino dahil sa umaga, tanghali at gabi, sama-sama tayo sa saya, ligaya at may pag-asa kayo dito po sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. At ngayon, para magatid ng iba pang showbiz update, makakasama po natin ang other half ng always trending love team na Marven. Ang isa sa lead stars ng Men Are From QC, Women Are From Alabang. Marco Gallio, welcome sa Frontline Pilipinas. Maraming salamat, Kalad Karen. Thank you. And kasama si Heaven, nakipagkulitan kami sa online show na Recreate. Be honest, do you love me? Sabihin ko no, para magmalay talaga to. Sa latest episode, nasubukan ang samahan namin ni Heaven. Game kaming sumagot sa mga tanong tungkol sa relationship namin bilang friends at bilang love team. Maraming salamat po sa mga nag-like ng video na yan. Bukod dyan, abangan din ang movie namin ni Heaven na Men Are From QC and Women Are From Alabang. Showing na yan sa mga sinehan simula May 1.
At sa iba pang masayang balita, ang ice cream na madalas ibinebenta sa kariton. I'm sure, nung mga bata tayo, bumibili tayo niyan, di ba? Inilalako na rin daw ngayon sa mga bangka. At kung creativity lang din, mamangha sa mga obrang ginagawa sa mga kalsada sa Baguio. Sky's the limit talaga sa pagiging artistic at makulit ng mga Pinoy. Yan ang ilan sa mga kwentong dapat abangan bukas sa Top 5 Kwentong Mark Logan. Top 1, kalye sa Baguio, ginawang canvas ng dalawang artists. Pika ka, baka naman magpa-chalk art ka sa harap ng bahay niyo, hindi yung dito. Ang init-init, tapos pakain ka na rin, baka may stroke ako eh. Ang init. Top 2, sa sobrang init, ice cream sa kakalsadahan. May delivery app na rin, pati sa karagatan. Top 3, walang pinipiling date ang pagmamahalan, kaya mamili na sa mga gimmick sa kasalan. Top 4, balik tanaw noong si Eva Tadan, daon lang ang saplot na pangmalakasan. At sa ating Top 5, siya si Jello the Animator. Topic sa kanyang cartoon, makakarelate ang nation. Kinuha ko daw yung ulam nilang adobo, samantalang ang kinain ko ay munggo. Sabihin mo yung totoo. Gusto mo pruweba? Oh, eto. Nagbabalita para sa Frontline, Mark Logan, News 5. Uy, may bisita tayo. Oo nga. Thank you. Bisita nyo kami. Yes. Isang taga-Alabang at isang taga-Quezon City. Tayo nasa gitna eh. Tama-tama. Totoo Pero nga. nakikita ko yung mga posts sa social media, ang sweet-sweet yung dalawa. Galing mo ba sweet? Ano na ba talaga? Parang yung pang ano eh, alam mo na. No. So, anong score? Kayo naman! Ay nako, masaya po kami. Masaya. Yan ang score. Pag-usapan natin yung inyong pelikula. Yes. Okay, imbitahan natin sila. May 1 to, tama-tama. Holiday, free ang lahat na manood at katatapos lang ng sweldo. Yes, tama po kayo dyan. Iniimbitahan po namin kayong lahat na manood ng Men Are From QC. And Women Are From Alabang. This May 1 na po yan in cinemas nationwide. Yes. Panuorin natin yan. Opo, pagbigyan nyo naman ng pagkakataon yung film Ay, namin, especially Labor Day. So, wala kayong kawala. Kikiligin ba kami dyan? Kikiligin, Hindi, maiiyak kayo. Masasaktan daw. Masasaktan? Yeah. Talaga. Pero ibang tumitig si Marco. Si Marco, seryoso. Italiano. Ako kung i-describe ko yung emoji na yun, emoticon niya, no? Yung may heart. Ay, ganun po ba? Tingin nga. Hindi nagsisinungaling yung mga mata daw, di ba? Hindi, ganun naman pala. Humihirit din naman pala. Iba ang Marvin? Titig lang daw eh. Di ba? So, maghanda na ako kayong kiligin doon sa kanilang movie, panoorin po natin. Thank you for Thank you, Marvin. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.